Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmado naman patay matapos mabagsagan ng puno sa gitna ng bagyo ang isang babaeng 14 anyos sa Misamis Oriental. 5 napaulat na nasawi sa Calabarzon naman ang vine-verify pa rin ng Office of Civil Defense. At nakatutok si Chino Gaston. Wala ng storm signal sa bansa, pero iniwang lubog sa baha ng bagyong Aghon ang maraming sakahan tulad sa Dilasag, Aurora. Wasak ang mga palay na malapit sanang anihin. Bagamat pakonsuelo sa ilan ang idinilig nitong ulan sa mga dating tuyong taniman. Yung ngayon, napadpad po yung barko dito sa may bandang Pantalan. Sa Mauban, Quezon naman, ang barge na tinangay ng malakas na alon nitong linggo nananatili pa rin sa Pantalan. Kaliwat kanan din ang putik na iniwan ng humupang baha sa ilang bayan. May ilan ding wala pang kuryente dahil sa mga nasirang poste. Pero ang halos 300 na stranded sa Real Port sa kasagsagan ng bagyo, pinayagan ng makapaglayag patungong Polillo Islands. Halos 100,000 food packs naman ang inihatid ng DSWD sa mga binagyo sa Quezon. May pinoproseso na ring financial assistance. Mahalaga yan lalo't matindi ang pinsalang iniwan ng bagyong Aghon sa Calabarzon, gayon din sa Northern Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Sa tala ng Office of Civil Defense, kumpirmadong patay ang isang 14 anyos na babaeng nabagsakan ng puno sa Misamis Oriental. Bineberipika naman ang 5 napaulat na patay sa Calabarzon. Right now, we have 5 other reported death all from Calabarzon na hindi pa nababalidate. Alright. So once they are validated, we will report. Tapos 8 yung injury, kita yung validated. Mahigit 12,000 pamilya mula sa 16 na lalawigan naman ang naapektuhan ng bagyo. Sa mga naapektuhang kalsada naman, 5 na lang ang sumasailalim sa road clearing operations sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Aghon ay ang panawagan ng tulong para sa libu-libong residente. Sa Quezon, ilang bayan ang isinailalim na sa state of calamity. Tinutukan yan live ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise. Mel, hirap pa rin daw sa pagbangon ang ilang mga residenteng nasalanta ng bagyong Aghon dito sa lalawigan ng Quezon. Panawagan nila ngayon ang tulong mula sa gobyerno. Natuklap na mga bubong, tumagilid na bahay, nabagsakan ng puno at sandamakmak na putik mula sa ilog. Yan ang iniwang bakas ng bagyong Aghon sa ilang mga kabahayan sa Lucena City. Dito sa Barangay Kota, Lucena City, nasa mahigit 24,000 mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Sa kauna-unahang pagkakataon, umapaw itong ilog ng Dumakaa kaya pumasok sa ilang kabahayan ng tubig na naging sanhi ng pagbaha dito sa Purok Matahimik Isla. Si Aling Linda, iniinda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado. Wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Hiling niya ang tulong at ayuda para sa kanila. Hirap po talagang ayaw ko na halos mo. Gusto ko nang mamatay na hindi ko na maranasan ng paghihirap. Gagawin ko po yan. Ako po lahat gagawa niyan. Wala pong ibang tutulong sa akin. Malaking tulong naman po yung ibigay sa amin. Ngayon po ang gusto ko pong mangyari, madagdagan yung aking sa amin yung mga pang-toothbrush, saka po yung pang-dingding dito, saka po damit, saka yung mga underwear po gano'n. Talagang hindi pa po kami nakakabihis. Makapal na putik naman ang tinatanggal ng asawa ni Marvina. Lahat ng kanilang gamit at damit nalubog din sa baha. Graduation pa sana bukas ng anak nila kaya pilit na nilabhan ang uniforme ngunit nanlulumo sa sinapit ng pamilya. Siyempre malungkot to, hindi ko alam kung paano babangon. Konting tulong na lang po para po sa aming mga binaha dito sa Lucena. Wala na pong sapatos yung 2 anak kong gagraduate. May raos lang, okay na po yun. Kahit kami po ay hindi po namin i-expect na ganito kataas po
at gantong apektado ang nangyari po sa Barangay Kota. Kasi po ngayon lang po uli na tumaas po ng ganto kataas. Kaninang umaga na mahagi rin ang GMA Kapuso Foundation ng food packs sa mga residente sa Barangay Kota. Kabilang na riyan sina Aling Linda at Marvina. Malaking tulong na raw ito para sa kanila na nawalan dahil sa malawakang pagbaha. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng Lucena City sa mga apektadong residente. Sa ngayon, nasa state of calamity na ang Lucena City at ilan pang mga bayan sa 1st at 2nd District ng Quezon Province. Sa tala ng Quezon PDRRMO na sa mahigit 3,600 na pamilya o katumbas, 1,000 na individual ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Sa Mauban, Quezon, muli namang bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Sa sitio Baling-Balingan, sa Barangay Daungan, tumambad sa Nustim ang mga sira-sirang bahay, mga bangkang winasak ng malalakas na alon at ang tambak ng basura mula sa dagat. Ang bahay ni Tatay Juan na gawa sa mga kahoy at yero kasama sa nasira. Hindi rin nakaligtas ang kanyang bangkang gamit sa pangingisda. Sana po ay matulungan ako para po maka-recover uli, makaano po uli ako, makasadya po ako ng bangkang, pang sarili ko lang, sulo-sulo po ako sa bangka para po ako makapaghanap bahay ulit. Laking pasalamat naman ngayon ang barangay na naialis na sa Pampang at nadala na sa malalim na bahagi ng dagat ang sumadsad na barge sa kasagsagan ng bagyo noong linggo. Buti na lang ay naisalba namin yung aming bangka. Mel, tuloy-tuloy ang isinasagawang relief operations ng provincial government ng Quezon sa mga apektadong residente sa lalawigan. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nasa Brunei ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang unang state visit doon. Kanina, ilang kasunduan na nilagdaan niya kasamang Sultan ng Brunei. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Assalamualaikum, Emil, mula dito sa Brunei kung saan nga po ilang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Brunei at ng Pilipinas sa pinakaunang state visit dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bandang alas 10 kaninang umaga nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos sa Bandar Seri Begawan Airport para sa 2 araw na state visit sa bansang Brunei. Dumiretso ang first couple sa Istana Nurul Iman o Palace of the Light of Faith, ang official residence ng Sultan at seat of government ng Brunei. Dito sinalubong sila ni Sultan Hassan al-Bolkiah at misis nito. Binigyan ng 21-gun salute si Pangulong Marcos sa kanyang unang state visit sa Brunei. Nagkaroon din ng general audience ang dalawang leader kung saan nagpasalamat si Marcos sa Sultan sa mainit na pagtanggap nito. Ginanap din sa palasyo ang bilateral meeting ni Marcos at Sultan Bolkiah. Nagpasalamat si Marcos sa tulong ng Brunei sa mga nagdaang natural disaster at COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Binati rin ito ang Brunei sa ika-40 anibersaryo ng kalayaan ng Sultanate na kasabay din ng 40 years ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Lumagda rin ang dalawang bansa sa Memorandum of Understanding sa Tourism Cooperation, Maritime Cooperation at pagkilala sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Layunin ng kasunduan sa turismo na paramihin pa ang turistang bumibisita sa dalawang bansa. May letter of intent ding nilagdaan kaugnay sa kooperasyon sa agrikultura na maring magbigay daan para madagdagan ang mga produktong ine-export ng Pilipinas sa Brunei. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Brunei. Ayon po sa DFA, merong 25,000 na mga Pilipino dito. At base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 1.6 billion pesos ang kanilang remittance sa Pilipinas. Sa kanyang speech, pinuri ni Marcos ang galing ng overseas Filipino workers. Ibinida din niya ang patuloy daw na investment sa infrastructure, kabilang na ang pagsasaayos ng paliparan ng NAIA. Noong nakaraang 2023, nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. Yung airport natin, napabayaan na ng husto. Meron tayo po 170.6 billion pesos na
idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal. Bago tumulak papuntang Brunei, nagbigay ng tagubilin si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyong Aghon. Naghahatid na raw ng tulong ang DSWD habang patuloy naman ang search and rescue at retrieval teams ng AFP, BFP at Philippine Coast Guard. Patuloy naman ang ating gagawin at hindi natin titigilan ito siyempre hanggang matapos ang ating pagtulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima dito sa ating mga area na tinamaan ng Aghon. Emil, bukas ay inaasahan na dadalo ang Pangulo sa ilang pagpupulong pa kasama ang business leaders dito sa Brunei. Pagkatapos niyan ay siya po ay lilipad patungo naman Singapore para makilahok sa ISSS Shangri-La Dialogue. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Bandar Seri Begawan, Brunei. Balik sa inyo, Emil. Alay, kumusalam. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ramdam po hanggang sa palengke ang epekto ng bagyong Aghon, partikular sa presyo ng gulay. Kung magkano ang itinaas, alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Type mo bang magpakbet? Budget muna dahil nagmahal ang mga gulay Tagalog. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City halimbawa, 20 hanggang 40 pesos ang taas presyo sa ilang gulay gaya ng sitaw, okra, ampalaya, talong at kamatis. Tumaas po talaga ngayon yung gulay kasi sa tag-ulan daw po. Madalas po ngayon puro damage. Ito bago lang po yan. Kabilang kasi sa napuruhan ng bagyo ang Calabarzon na ayon sa Department of Agriculture ay kilalang producer ng gulay Tagalog. Sa Laguna pa lang 5 milyong piso na ang pinsala sa agrikultura habang 4.2 milyon sa Quezon. Halos 12 milyong piso naman sa buong bansa. Pero sabi ng Agri-Department, konti lang naman effect kasi kaya naman niyang isupplement. Malapit naman na source ng lowland vegetables natin itong Central Luzon at saka itong Cagayan Valley. Sapat din naman ang supply ng agri-products. Ang baboy nagmahal ang farm gate price pero hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa patuloy na epekto ng African swine fever. Nasa hanggang 225 pesos ito kada kilo mula sa dating 210 pesos lang. It will take talagang a little time to recover yung ating hog industry. Unless we have that vaccine, it will be very, very difficult na makontrol ang African swine fever. Ang mahal po ng baboy po talaga. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 420 pesos ang kada kilo ng liempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pero sa pag-ikot ng kagawaran ngayong araw, nakita nilang may mga pamilihang mababa ang presyo. 263 lang ang kilo ng kasim na umaabot hanggang 380 sa ilang pamilihan, habang ang liempo 345 lang. Kabilang sa programa ng DA ang pagpapababa ng cost of production at pagpapababa ng gasto sa pagbiyahe ng mga produkto. Pakiusap namin na huwag naman sanang mag-take advantage sa situation, especially ngayon. Sinabi nga kanina may bagyo na nangyari sa Quezon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinampakan na ng reklamo ng PNP ang pulis at sundalong bistadong rumaraket umano bilang motorcycle escorts. Hinala ng PNP, mga malalakas tumaya sa kasino ang sangkot sa ganyang kalakaran. Nakatutok si June Veneracion. Hindi nyo ba alam na kawawa kami naglilinis sa unit namin tapos ganyan ginagawa nyo? Sinampahan ng PNP Highway Patrol Group ng reklamong usurpation of authority ang dalawang motorcycle escort na nahuling iligal na nagsilbing hagad. Miyembro ng HPG ang isa, habang dating sundalo naman ang kanyang kasama. Mahaharap din ang pulis sa kasong administratibo. Kayo po ba'y pulis, sundalo? Pero bukod sa kanila, nais din ng PNP chief na imbestigahan pati ang immediate commander ng nahuling miyembro ng HPG. Makikita niyo po talagang justice will roll. We are not forgiving sa magandang bagay. Kayo po sundalo? Opo. Wala kayo ini-escort? Wala po, sir. Anong unit nyo sa AFP? Sa Army ako, sir. Sa record ng Philippine Army, August 2022 pa na-discharge sa serbisyo ang naarestong sundalo dahil sa reklamong psychological and economic abuse. With this incident,
even though wala kami na monitor na gumagawa na ganito, we will start an investigation. We will check with the different Philippine Army major units. Iniimbestigahan din ng HPG kung sino ang sakay ng tumakas na mamahaling van na ineskorta ng dalawa. Pero meron ng hinala ang HPG kung sino-sino ang kadalasang gumagamit ng motorcycle escort. We have information also na high rollers din yung iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. 55 degrees Celsius. Ganyan po katindi ang damang init sa Giwan sa Eastern Samar ngayong araw at nitong linggo. Panahong binabaybay pa ng bagyong Aghon ang ating bansa. Nagkabagyo na pero bakit kaya ganito pa rin kalala ang alinsangan? Alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa kasagsagan ng bagyong Aghon nitong linggo, naitala naman sa Giwan Eastern Samar ang pinakamataas na heat index mula nang ideklara ang tag-init nitong Marso na 55 degrees Celsius. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng nawala ang kaulapan sa Giwan kaya ganun ang init. Ganyan din katindi ang init doon kanina. Pag lumagpas na yung bagyo, nagki-clear yung sky kasi parang na-concentrate yung cloud formation around doon sa periphery ng bagyo. After that, parang nagkaroon ng clear sky at direct na yung sunlight. No? Mainit. Kaya mainit. Sa gitna ng extreme danger na init, nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga residente na mag-ingat at iwasang magbilad sa araw. At kahit walang naitalang casualty, huwag pa rin pakakampante. Kasi mga high blood, ina-advise naman namin, lalo ng mga vulnerable sectors na huwag na muna mag-ano sa init. Lalo na yung between 10 o'clock hanggang 4 o'clock. Paalala ng Pag-asa kahit panaka-naka na ang pag-ulan, normal pa rin makadama ng matinding init sa Pilipinas dahil unang-una, tropical country ito. Pero posibleng maibsan ito kumpara nitong tag-init dahil sa susunod na buwan, posibleng nang magsimula ang tag-ulan. 6 out of 13 stations na minomonitor natin ay nakakapagtala na ng tuloy-tuloy na pag-ulan. So nami-meet niya na yung criteria natin. Pero habang wala pang opisyal na tag-ulan, mag-ingat sa parehong biglaang pag-ulan at matinding init. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bumilis ang galaw ng bagyong Aghon habang tuloy-tuloy na ang paglayo sa bansa. Namata niyan kaninang hapon sa layong 535 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Nasa typhoon category pa rin at kumikilos pa northeast sa bilis na 30 kilometers per hour. Posibleng bukas ay nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Dahil papalayo na, wala na rin nakataas na wind signal. Hindi na rin ramdam ang direktang epekto nito sa bansa maliban lang sa paghatak nito sa southwesterly wind flow. Bukod yan, may isa pang weather system na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan naman ang frontal system. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas maraming lugar na ang uulanin lalo na ang kalurang bahagi ng bansa. Kasama ang Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, mga lalawigan ng Mindoro at Palawan at Western Visayas. Mas matitindi at malawakan ang ulan sa hapon. Halos buong bansa na po yan at may heavy to intense rains na posibleng pagmula ng baka o landslide. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng ulan kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Wala nang nakataas na gale warning ang Pag-asa kaya makakapalaot na ang maliliit na sasakyang pandagat pero doble ingat pa rin sa paglalayag. Sa kabila ng tsansa ng ulan bukas, may ilang lugar pa rin makararanas ng matinding init. Posibleng pinakamataas ulit ang heat index bukas sa Giwan Eastern Samar na aabot sa 53 degrees Celsius, 45 degrees Celsius sa Ethiaga, Isabela, Virac, Catanduanes at Catarman, Northern Samar. Nasa 41 hanggang 42 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Hati ang opinyon ng mga senador sa panukalang divorce bill batay sa survey na ginawa ni Senador Jinggoy Estrada. Ang iba, wala pang opinyon at pag-aaralan muna ang panukala. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang divorce, mahaba-habang proseso pa ang pagdadaanan ng bersyon nito sa Senado. Sa ngayon, nasa Committee on Rules ang Senate Bill 2443 o Dissolution of Marriage Act at hindi pa pinagdedebatehan sa plenaryo. Pero si Senate President Pro Tempore, Senador Jinggoy Estrada, nag-survey na sa mga kasamahang senador ukol sa divorce bill. I thought it was a good idea to conduct a survey because the House passed it already on 3rd. So, yun. I just would
want to get their thoughts on it. No, it's not our priority. Sa mga tinanong ni Estrada, 6 ang pabor sa divorce bill. Yan ay sina Senador Risa Contiveros, Robin Padilla, Grace Poe, Amy Marcos, Pia Cayetano at Raffy Tulfo. 5 naman ang kontra, sina Senate President Chis Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Francis Tolentino, Joel Villanueva at Bato de la Rosa. Dati nang sinasabi ni Senate President Chis Escudero na mas pabor siyang padaliin ang proseso ng annulment kesa sa diborsyo. Pinalawak ang grounds pero hindi naman binigyang daan na hawakan ng PAW ang mga kaso tulad nito. So makikinabang na naman dito kung sakasakali ay yung mayayaman na kaya magbayad ng abogado. Mas madali na para sa kanila. Paano yung mahihirap natin kababayan? Nakala ko ba ginagawa natin ito para sa kanila? Ayon kina Estrada at Villanueva, bahagi ng konsiderasyon nila ang pagiging Kristiyano. Catholic Church, and there is another remedy. Meron naman annulment. How can this affect our Filipino families? Baka magkaroon ng drive-thru lahat ng kanto dito sa Pilipinas at pag ang mag-asawa ay nag-aaway, maghihiwalay, baka hindi po tayo ready doon. So kailangan po natin itong pag-aralan ng husto. Sabi ni Ontiveros na sponsor ng divorce bill sa Senado, I'm willing to work with my colleagues across the aisle to come up with a divorce law acceptable to all. Pero syempre, dapat isentro ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalo na ang ating mga kababaihan na gustong lumaya sa toxic at mapang-abusong mga relasyon. Si Senador JV Ejercito, makikinig daw muna sa mga magiging diskusyon pero mas lamang na pabor sa divorce sa ngayon. Hindi pa rin daw nakakapagdesisyon sa issue sina Senador Sani Angara at Bong Revilla dahil pag-aaralan pa nila ang panukalang batas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ng PhilHealth na doblehin ang halagang sinasagot nito sa mga dialysis package na sa ngayon ay nasa mahigit 2,000 piso kada session. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Emosyonal si Maylene Abibiason kapag sakit ng asawa ang napag-uusapan. Stage 4 na raw ang chronic kidney disease ng mister niya nang madiagnose. 2 beses kada linggo raw itong nagpapadialysis. Bali po yung nilalabas po naming pera every week po is, sa twice a week na po is 3,000 po. Sobrang gastos talaga. Ang anak naman ni Ferdinand Kilang, 6 years nang nagpapadialysis. Kahit sagot ng PhilHealth ang malaking bahagi ng gastos, may binabayaran pa rin daw silang 380 pesos kada session. Para matulungan ang mga nagpapadialysis, pinag-aaralan ng PhilHealth na doblehin ang kasalukuyang 2,600 pesos per session na dialysis package nito. Kanina nagpulong na tungkol siya ng PhilHealth at ilang opisyal ng Kamara. Ang PhilHealth po ay pag-aaralan yung pag-increase po nito to 5,200 po. Ang goal natin is wala na pong out of pocket itong mga dialysis patient po. Basis sa meeting namin kanina, it's doable naman. Basing doon sa funding at saka pondo. Every year naman nagbibigay ng pondo ang Congress sa PhilHealth. So, maaaring doon huhugutin. Sakaling aprubahan ng PhilHealth Board ang pagtataas sa dialysis package, ang mga rehistrado sa National Kidney and Transplant Institute ang pwedeng mag-avail. Nitong May 15 naman, nag-umpisa na ang libreng mammogram at breast ultrasound sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Samantala, lalong nagiging mukhang totoo ang ilang peking audio at video dahil sa tulong ng AI na kung tawagin ay deepfake. Pinangangambahang magamit yan sa eleksyon, kaya sa Kamara may inihaing panukala laban dyan. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Maraming Pilipino, tutok na tutok sa social media. Pero sa bilis at dami ng pagbabago sa teknolohiya, mahirap paniwalaan lahat ng ating naririnig at nakikita. Nagkalat kasi ang mga deepfake o mga litrato, video o audio na gawa ng isang computer program gamit ang artificial intelligence na aakalain mong totoo. Isang negative na paggamit ng deepfakes ay yung pagkalat ng disinformation or misinformation. Maaari siyang mag-cause ng panic, maaari siyang mag-cause ng kaguluhan or even away between dalawang bansa
if meron man maniwala sa scams, sa identity theft din. Minsan, nagagamit din ang deepfakes. Base sa nangyayari sa ibang bansa, pinaniniwala ang magagamit din ng mga deepfakes sa eleksyon 2025. Nakita na natin na sa ibang bansa, meron na talagang instances na ginamit nga yung deepfake para mangialam sa kung paano patakbuhin ang eleksyon, ang kampanya. Dapat maalalahanin natin lagi na hindi lahat ng nakikita, naririnig natin ngayon online ay automatically totoo. May mga paraan naman daw para ma-check kung ang nakikita natin, pinanonood o pinakikinggan online ay deepfake o hindi. Pero hindi 100% ang mga paraang ito. Kadalasan, yung mga deepfakes, parang akala mo parang dire-diretso lang siyang nakatitig sa screen. Never nagsasara yung mata. Sa ngayon, meron ng mga deepfakes actually na nagbi-blink na actually yung mata. Another example would be out of sync yung audio na naririnig natin doon sa pagbukas ng bibig nung nagsasalita. Wala pang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga deepfake. Pero may panukala ng inihain si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at mga anak na sina Cavite Representative Ramon Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla laban sa malisyosong paggamit ng deepfake. Naglalatag ito ng mas mabigat na parusa sa mga krimeng ginabitan ng deepfake technology. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, bahagi ng National Cybersecurity Plan ang tungkol sa deepfakes. Hindi pa raw inilalabas ang polisiya rito dahil patuloy pa ang konsultasyon. Ang hirap sa paggawa ng policy judge that on the one hand, you have freedom of expression. On the other hand, of course, you have to regulate kasi it is harming someone. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Gate niya, walang aktwal na kontrobersya na kinasasangkutan ng mga karapatan na pwedeng i-demand o ipatupad sa ilalim ng konstitusyon. Hindi rin daw malinaw kung paano nangyari ang grave abuse of discretion na dinanas umano ng mga petitioner. Nobyembre noong nakarang taon nang ihain ng unang petisyon kung saan hiniling sa korte na ipabalik at ideklarang unconstitutional ang inilipat na 125 million pesos na confidential fund sa OVP noong 2022. Nagain din ang kaparehong petisyon ng Makabayan Block noong Disyembre 2023. Nilandaan po ng Pangulo ang Eddie Garcia Law. Iniuutos nito ang pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon ng kanilang employer o prinsipal. Bukod sa kaligtasan sa trabaho, kailangang tiyaking maayos ang oras ng trabaho, sahod, social security, insurance at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. 100,000 piso hanggang 500,000 piso ang maaring parusa sa paglabag. Ipinalipat ng Korte Suprema sa Quezon City Regional Trial Court ang dalawang kasong kriminal laban kay Pastor Apollo Kibuloy mula Davao City. Kasunod yan, ang hiling ng Justice Department na ilipat ang venue ng mga kasong may kinalaman sa child abuse laban sa pastor. Paliwanag ng Korte ang mga kaso'y may kinalaman sa public interest. Maiimpluwensyahan daw ni Kibuloy at kilalang religious leader sa Davao City kaya posibleng makaapekto sa pagdinig sa mga kaso. Binigyan ng Supreme Court ng 3 araw ang Davao RTC para ilipat ang lahat ng record ng 2 kaso ng pastor sa Office of the Executive Judge ng Quezon City RTC. Iniutos din ng Korte Suprema sa mga korte sa Mindanao na ilipat din sa Quezon City RTC ang anumang kasong isasampa pa laban sa pastor doon. Tuloy sa pangingisda ang ilang Pilipino sa Panatang Shoal sa kabila ng fishing ban ng China. Kahit sa mga lugar na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Pinaghahandaan naman ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na ideteni ang mga hindi Chino na tatawid sa tinuturing nilang border. Nakatutok si Joseph Moro. Tuloy lamang ang pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa Zambales.
Yan kahit pasakop ng 12 degrees latitude mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China, kung saan may fishing ban ng China mula May 1 hanggang Setyembre. Lagi naman taon-taon, hindi naman po nila kami pinapakialaman. Tutol din sila sa fishing ban ng China na hindi rin kinikilala ng Pilipinas dahil sinakop pati Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Bakit naman sila magkakaroon ng karapatan? Hindi naman po sa kanila yung dagat na yan po ay sa atin. Ang Pilipinas, obviously, has sovereign rights over these waters. Mula May 21 hanggang 27, mahigit 120 sasakyang pandagat ng China ang namataan sa West Philippine Sea kabilang ang 5 barko ng Chinese Navy. Pero sa panatag ang dating 19 na Chinese Maritime Militia vessel, bumaba na sa 11 na lamang kahapon. The mere fact na mababa ang bilang ng China Coast Guard, para sa akin, this is just another empty threat to discourage ang ating mga kababayang Pilipino mangisda rito. Pinaghahandaan din ng Philippine Coast Guard ang utos ng China na ididetine ang mga tatawid sa tinuturing nilang border sa dagat simula June 15. Medyo nakakatakot. Sana naman, huwag na nilang patulan yung mga hamak ng mga isda na yan ang ikinabubuhay. Hindi po nila pwedeng gawin yun dahil kami naman po ng isda isasakop ng ating ACC. Ating poprotektahan at isusulong ang interes ng ating mga kababayang mangingisdang Pilipino. Ayon sa pamahalaan, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea, lalo na yung mga nangingisda sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales. Posible rin matulad lamang ang utos sa naunang China Coast Guard Law. 3 years after, wala naman talagang nagawa ang China to enforce the China Coast Guard Law. Hinihinga namin ng tugon ng China tungkol sa pahayag ng Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Bohol Governor Erico Aumentado at 68 iba pang opisyal. Kaugnay po yan sa konstruksyon ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills na isang protected area. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng Ombudsman na ang suspensyon ay para bigyang daan ang investigasyon at masigurong hindi magagalaw ang mga dokumento o ebidensya. Kabilang sa mga pinatawan ng suspensyon ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati ilang barangay opisyal. Iginiit naman ng Provincial Legal Officer at spokesperson ni Governor Aumentado na wala silang kaugnayan sa issue ng Captain's Peak Resort. Sabi ni Governor Aumentado sa mga empleyado ng Kapitolyo, I shall return. Tumiwalag si Cebu Governor Gwen Garcia sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Sa ipinadalang sulat ng gobernador kay PDP Laban President Representative Jose Alvarez, sinabi niyang effective immediately ang pagkalas niya sa partido. Ang kanyang desisyon ay bungaan niya ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama sa Office of the President dahil sa pagpapahinto niya ng konstruksyon ng mga bus station para sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa Osmeña Boulevard. Si Rama ang tinalagang PDP Laban Vice President sa Visayas simula 2022. 2012 naman nang manumpang miyembro ng partido ang gobernador. Sinusubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kunin ang pahayag ni Rama kaugnay rito. Sumapi na po sa Nationalist People's Coalition o NPC si Makati Mayor Abby Binay. Nanumpa si Binay sa harap ng kanyang asawang si Makati Representative Luis Campos Jr. Naroon din si NPC President Representative Michael John Duavit at iba pang opisyal ng partido. Patapos na ang termino ni Mayor Binay ngayong 2025 at kabilang siya sa mga kinokonsidera ng NPC para sa kanilang 2025 senatorial slate. Bago nito ay lumagda ang NPC sa pakikipag-alyansa nito sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.